Isang mapayapang araw mga kamyanan, tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Pagpapatibay ng seguridad ng rehiyon sa Senior Leaders Meeting ng NOLCOM. NOLCOM nakiisa sa nationwide 18-day campaign para wakasan ang karahasan sa kababaihan at kabataan. Former Rebels People's Organization itinatag sa Region 2 para mas laganap na suporta. Philippine Army at Philippine Air Force nagsagawa ng 4 na araw na interoperability exercise sa Isabela. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Nagpulong ang mga senior leader ng Northern Central Command, Armed Forces of the Philippines upang pagtibayin ang plano para sa depensa ng Hilagang Luzon. Para sa iba pang detalye, narito si June Rebosa. Nagtipon-tipon ng mga commanders at senior leaders mula sa iba't ibang unit ng Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines sa isinagawang pagpupulong upang pagtibayin ang mga plano para sa depensa at seguridad ng Hilagang Luzon na isinagawa nitong Nobyembre 26, 2024 sa Sandiwa Hall, Philippine Military Academy sa Baguio City. Sa nasabing pagpupulong, kanilang pinag-usapan ang mga potensyal na banta, pagbuo ng koordinadong tugon, pagsusuri sa kasalukuyang kakayahan at pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng mga unit. Ayon kay Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, Commander ng NOLCOM, ang ginagawa natin dito ay higit pa sa pagpaplano. Ito ay patunay ng ating dedikasyon sa depensa ng Hilagang Luzon at sa seguridad ng ating bayan. Naaproban sa pagpupulong ang Territorial Defense Operation Plan na may malinaw na responsibilidad para sa bawat commander. Ang plano ay idinisenyo upang maging adaptable sa mabilis na pagbabago ng seguridad sa rehiyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng misyon ng NOLCOM na palakasin ang depensa at kahandaan ng Hilagang Luzon na naglalayong protektahan ang Hilagang Luzon at maritime areas ng bansa at mag-ambag ng mas malawak na seguridad ng Pilipinas. Mula dito sa Baguio City para sa Amyanan Reports, ako si Jun Rebosa, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Nakiisa ang Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines sa 18-day campaign to end violence against women and children. Tampok sa aktibidad ang sabayang flag raising ceremony, lecture sa Bausilos at isang open forum. Narito ang ulat ni Divina Mercado. Aktibong nakilahok ang Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines sa simultaneous flag raising ceremony nitong ika-25 ng Nobyembre kaalinsabay ng pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women and children. Kasunod nito, nagsagawa ng lecture sa mga batas na kaugnay ng violence against women and children na pinangunahan ni Major Arabella Bulosan, Staff Judge Advocate ng NOLCOM. Nagkaroon din ng open forum kung saan mas pinalalim ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa mga tinalakay na paksa. Sa binasang mensahe mula kay Commodore Carl De Capia, Deputy Commander ng NOLCOM at ang Gender and Development Focal Person ng Command, aniya binigyang diin ng NOLCOM ang Zero Tolerance Policy laban sa gender-based discrimination at harassment. Patuloy din nitong isinusulong ang kultura ng respeto at inklusyon sa hanay ng mga kawal. Mula dito sa Tarlac City para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Isang mahalagang hakbang ang sinagawa sa Region 2 matapos buuin ng Regional Federation of Former Rebels or People's Organization na layo magbigay ng platform sa mga dating rebelde at lehitimong organisasyon upang marinig ang kanilang boses at matanungan sila. Ating alamin sa report ni May Quisada. Upang higit na mapalakas ang boses ng bawat former rebel, binuo ang Regional Federation of Former Rebels People's Organization dito sa Region 2. Ang
Ang pagbuo ng isang regional federation ng mga former rebels ay isang paraan upang higit na mapagtibay ang kanilang samahan at maibigay ang sapat na tulong na nararapat para sa kanila. Ang federasyon na ito ay bubuuin ng iba't ibang lehitimong people's organization mula sa Isabela, Nueva Vizcaya at Cagayan na nasa ilalim ng 502nd Infantry Liberator Brigade. Ang mga POs na ito ay may sariling mga opisyales na nagpapatakbo sa organisasyon at may sariling mga panuntunan para maging maayos ang takbo nito, lalo na kung may mga tulong na ipagkakaloob ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa nasabing aktibidad ipinaliwanag ni Colonel Silas Trasmontero, Military Assistant ng NTF-ELCAC, ang mga benepisyo na makukuha ng mga POs sa oras na mabuo at marehistro ang kanilang regional federation. Dumalo sa aktibidad ang mga representative mula sa Cooperative Development Authority, DOLE, NICA, DSWD, PNP, OPAPRO at DILG. Sa nasabing eleksyon, pinili ng nakararami si Mr. Mauricio Aguinaldo, Interim Executive Director ng Capia Incorporated, bilang mangunguna sa federasyon. Sa kanyang pahayag, malaking bagay ang pagkakaroon ng Regional Federation ng mga former rebels People's Organization dahil mas lalawak ang sasaklawan ng kanilang mga benepisyo. Nagpapasalamat din sila sa pamahalaan sa pagkilala at paggabay sa kanilang grupo upang magsimulang muli. Itong araw na ito ay yung isang napakahalagang pagtitipon dahil yung pagbuo ng isang Regional Federation for Former Rebels People's Organization ay napakaganda. Napaka-timing po dahil ngayon ay nakikita na natin na yung tagumpay natin against sa communist terrorist group. Ang kailangan na lang siguro yung pag-sustain sa mga people's organization na nandito sa baba, yung barangay chapter, municipal chapter, yung district and provincial chapter. Sa pagkakabuo ng federasyon, babalangkas sila ng iba't ibang polisiya na siyang susundin para sa mas maayos na pagpapatakbo ng kanilang grupo. Ito ay isang patunay lamang na seryoso ang pamahalaan sa bawat pangako nito, hindi lamang para ibalik ang mga former rebels sa komunidad, kundi bigyan sila ng payapa at maunlad na pamumuhay. Mula rito sa 5th Infantry Division, may kasada nag-uulat. Isinagawa kamakailan ng isang 4 na araw na interoperability exercise sa pagitan ng Philippine Army at Philippine Air Force sa OP Gapu, Isabela, na naglalayong mapahusay ang koordinasyon at kakayahan ng dalawang pwersa sa mga operasyong militar. Narito ang ulat mula kay Alan Gabriel. Sasailalim sa 4 na araw ang Philippine Army at Philippine Air Force sa interoperability exercise na gaganapin dito sa loob ng Camp Melchor F. de la Cruz, UP Gamu, Isabela. Matagumpay na binuksan ang pangalawang interoperability exercise o IOX dito sa Camp Melchor F. de la Cruz, UP Gamu, Isabela na binubuo ng higit sa 1,000 sundalo mula sa iba't ibang sangay ng 5th Infantry Star Division at ang Philippine Air Force kabilang ang ilang mga reservists dito sa Region 2 nito lamang ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang IOX ay isang pagkasanay ng mga pinagsanib na kasanayan ng sandatahang lakas ng bansa sa magkasanib na operasyong militar. Ito ay upang ipakita ang kakayahang mula sa hukbong katihan at hukbong panghimpapawid na pagbutihin ang kasanayan nito sa pagtugon sa mga banta sa seguridad ng bansa. Designed to advance our joint operational capabilities and strengthen the bond between the Philippine Army and the Philippine Air Force. This exercise combines Philippine Air Force assets with the Philippine Army's operating concepts to improve the operational effectiveness of the integrated organization. Our primary goals are to enhance flexibility and cooperation, identify areas for improvement, and develop tailored plans to adapt to the ever-changing security landscape. Building on the gains from previous iterations, this year's interoperability exercise, grounded in both strategic planning and practical application. Saklaw ng interoperability exercise ang command post exercises, subject matter expert exchanges at field training exercises kung saan aktual na sanayin ang bawat tropa sa larangan ng intelligence, surveillance, reconnaissance, air-to-ground operations, close air support, fast rope insertion extraction system, military free fall, host communication and support system.
Samantalang battle staff exercise ay tutuon sa mga sitwasyong may problema sa bawat pagkilos na lahat ay lalapat sa FTX bilang isang aktibidad sa kailang pagtatapos. Umaasa ang pamunuan ng PID na sa pamamagitan nito ay mas lalo pang malinang ang kakayahan ng mga kasundaluhan para sa pagtaguyod ng kapayapaan dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pangkapayapaan tungo sa kaunlaran. Alan Gabriel. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo po uli kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Reyes. At ako naman si Jun Rebosa. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y biyayaan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y biyayaan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.